Hi, magandang araw. Isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan ngayong araw. Pero paalala lamang po na ang kwentong ito ay dito lamang mapapakinggan sa channel natin, maging po ang aking boses. At ngayon po ay pag-uusapan natin ang kwentong pag-ibig ni Lysel at Azriel. Kaya naman, tumutok lamang kayo. Ang sabi nila, it takes a strong woman to be a mother to a child she did not give birth. At yan ang pinatunayan ni Lysel sa lahat nang sa murang edad ay palakihin niya ang batang hindi kanya. Good morning, Captain. Bati ng lalaking flight attendant na sinabayan si Irish Lysel sa paglalakad. Good morning. You're not late today. Good job. Nakangiting sagot niya at ang tanging tunog ng heels niya lang ang ingay na namagitan sa kanila. Kumpleto na ang cabin crew nang makarating si Lysel sa briefing room. Good morning, Captain! Bati ng mga ito ngunit napako ang mata ni Lysel sa isang binata na nakatitig sa kanya. Pretty morning, Captain. This is my first time pairing up to you as a first officer. I hope we get along well. Anito't inalok ang kamay. I'm First Officer Falcon, but I preferred you calling me Icarus. Lalo na kapag tayong dalawa lang. Kinindatan siya nito at hindi nakawala sa pandinig niya ang impit na tili ng mga kasamahan nila. Inangat niya ang kamay sa hangin at nilampasan ang palad nito upang kunin ang iPad sa table. I assume some of you have experienced being part of my crew before, and you're already aware that there is no room for personal and irrelevant comments inside my plane. Let's start our briefing. Copy, Captain. Sumaludo pa si Icarus Azriel sa kanya na inirapan niya lang. Alright, our flight today is Manila to Rome. Yes, Manila to Rome. Around 13 hours. Departure is clean and no weather issues. We've got 4 days in Rome after. Yeah. Do you have any itinerary, Captain? Tinaasan niya ng kilay. For the whole crew, of course. Unless you plan to travel with me, Captain. First Officer Falcon. Yes, Captain. Sinabi ito ni Azriel ng mabagal at puno ng lambing. Stop flirting with me kung ayaw mong iitsa kita palabas ng eroplano. Pabagsak niyang nilapag sa table ang iPad. Let's go and see the plane. Iwan niyo na lahat ng kaartehan at katinyo sa katawan dito. Hindi pa man siya nakakalayo ay narinig niya na ang komento ni Azriel. Shit, bakit kasi ngayon lang ako nakasama sa crew niya? Ganyan-ganyan yung tipo ko, pre. Natawa na lang yung buong crew sa lalaki. Dumiretso na sila sa cockpit pagkatapos ma-assess ang kondisyon ng plane at ma-brief ng maigi ang crew. Hindi pa rin siya tinatantanan ng lalaki. Almost 2 years na ako dito sa airlines niyo pero ngayon pa lang kita nakasama sa flight. I hear a lot about you. Don't worry. Those are good comments about how well you can maneuver the plane. Madaldal na anito. Ikaw, marami ka na bang narinig tungkol sa akin? Marami din naman. Tipid na sagot niya. Talaga? Tulad ng? Lumiwanag ang mukha nito. Tulad ng kung paano mo inisa-isa ang kalahati ng populasyon ng female cabin crews natin. Napangiwi ang lalaki. Hindi ko naman sila ginawa lahat. Silang lahat yung nagkagusto at naghabol sa akin. I don't have time to listen to your love life. Focus on your work, First Officer Falcon. Copy, Captain. And Azriel? Halos matawa siya nang manlaki ang mga mata nito sa pagtawag niya sa pangalan ng lalaki. Huwag mo akong landiin. Hindi ikaw yung tipo kong lalaki. Umawang ang labi nito at maya-maya'y napatango na lang. Alright, let's get this done. Tsaka na lang kita lalandiin kapag nasa Rome na tayo, Captain. Pinanood niyang kumilos ang lalaki. Tila nawala ang lahat ng biro nito sa katawan at nagseryoso. Routes loaded. Roussos International Airport to Rome. All set. Pinindot nito ang isang button sa harap. Siya naman ang sumunod na kumilos. Fuel pumps on. Checked. Anito na halos kumiliti sa kanyang tenga. Set heading. Heading set. Ipinalibot ni Lysel ang mga daliri sa control yoke at unti-unting ginalaw yon. Full left, right, centered. Good. Sagot niya nang hindi naalis ang tingin sa harap. Flaps set. Maya-maya'y natapos na sila sa cockpit preparation. Everything's in. Nakahingang maluwag na anito. Hindi yon pinansin ni Lysel at inabala ang sarili sa mga control.
Maya-maya'y nahanap ng daliri niya ang public address button. Good morning, ladies and gentlemen. This is your Captain Russo speaking. Welcome aboard to our flight departing from Russos International Airport, bound to Rome. Hindi makapaniwala si Lysel. Dahil sa loob ng 2 taong pagpapalipad, ngayon lang siya na-conscious sa sarili habang nasa cockpit. At ang notorious flirt na si Azriel pa ang dahilan. Our flight time today will be approximately 13 hours. We're just completing our final preparations and expect to be pushing back shortly. We may encounter some light turbulence along the way, so we recommend keeping your seatbelt fastened whenever you're seated. On behalf of the entire crew, thank you for flying with us. Buong akala ni Lysel ay mananahimik na ang lalaki nang maging stable ang lipad nila. Mas lalo pa itong nakampante na dumaldal. So, sino naman yung mga taong nang backstab sa akin? Kaya pala madalas sumasakit yung likod ko. May sumasaksak na pala sa likod ko. Iiling-iling na anito ngunit hindi niya pinansin. Ilang beses ko na nakasama sa flight yung daddy mo. Magkaiba kayo. Madaldal yun si Captain. Eh di sana sa flight ka na lang niya sumama. Oh, pinagseselosan mo na ba yung daddy mo? Wala pa man silang 1 oras, gusto na niyang sipain palabas ang lalaki. Huwag ganun, idol ko yun si Captain. Pero feeling ko, malalampasan mo pa yun si Captain. Magaling ka rin eh. Nasa dugo niyo na ba talaga yung pagpipiloto? Kami lang ni Daddy yung piloto sa pamilya. Ikaw, nasa dugo mo ba talaga yung pagiging tsismoso? Hindi naman. Friendly lang talaga ako, Captain. Ngumiti ito na halos hindi na nakikita ang mga mata. Kaya lang madalas nila akong napagkakamalang flirt. Mahirap talaga maging gwapo, no? Simula nang pinanganak ako, problema ko na yan. Ay, ang hirap mabuhay kapag pinanganak kang kagwapuhan yung problema mo. Nakangiwing sinulyapan niya ang lalaki. Gwapong-gwapo ka talaga sa sarili mo, no? Hindi naman, sakto lang. Araw-araw lang talagang pinapamukha sa akin ng mga tao kaya hindi ko makalimutan. Inirapan niya at hindi na sumagot pa. Nagkaroon sila ng 2 oras na stopover sa Dubai hanggang sa makarating sila ng tuluyan sa Rome. San tayo niyan, Cap? Nakangising tanong ni Kyla nang makapasok siya sa service van nila. Sa hotel, matutulog. Maikling sagot niya. Ano ba yan? Tirik pa yung araw oh. Azriel, pinagod mo ba yung captain namin ha? Simula nang mag-stopover sila sa Dubai ay hindi na sila tinantanan ng mga to sa pang-aasar. Paano'y buong oras na dinikitan siya ng lalaki. Parang nung last punta natin dito, hindi naman ganyan kapagod si Captain ah. Ikaw talaga, Azriel, kahit kailan. Saad ng crew nilang si Alan. Quiet, matutulog ako. Huwag daw kayo maingay, matutulog daw si Mrs. Sinamaan niya ng tingin si Azriel. Biro lang, tulog ka na. Gigisingin kita kapag nasa hotel na tayo. Ang tapik ni Azriel ang gumising sa kanya nang makarating sila sa hotel. Hindi niya ito nakausap sa sobrang pagod at hinayaan na lang ang lalaki na magbitbit ng luggage niya. Kinabukasan, nagising si Lysel sa tunog ng cellphone. Mommy, good morning po. Inaantok na sagot niya. 5:00 pa lang pala dyan sa Rome, pasensya na anak. Ang kulit kasi ni Iraya. Gusto ka munang makausap bago pumasok sa school. Kanina pa nag-aantay yung daddy mo sa labas para ihatid siya. Saad ng kanyang ina na si Ayla. Pagod na idinilat niya ang mata. Bumungad sa kanyang mukha ang batang babae. Hello baby, I miss you. I miss you too, Mommy. When ka po uuwi? Nandito ka po ba sa birthday ko, 'di ba? Magkasama po tayo sa birthday ko. Nag-promise ka po sa akin, Mommy. Sunod-sunod na tanong pa ni Iraya na kinatawa niya. Of course, I'll be there, baby. At saka, next month pa naman yun ah. Next week nasa bahay na ako. Ba't baka may flight ka pa po kasi noon, Mommy? Ngumuso ito kaya lumawak ang ngiti niya. Wala, baby. Kung meron man, si Daddy Cesar na ang bahala. Ano pang silbi ng pagiging anak niya, diba? Gagawa ni Mommy ng paraan. Kinindatan niya ito. Bili mo ko toys, Mommy, ah? Yes, baby. Maraming toys at chocolates. Sige na. Baka mainip na si Daddy Cesar sa labas. Galingan mo sa school, okay? Opo, Mommy. I love you po. Mwah! Saglit na napatitig siya sa lock screen ng phone niya nang mag-end yung video call. Litrato yun nilang dalawa ng 7 taong gulang na anak. Maya-maya nagbihis na si Lysel. Naabutan niya si Azriel sa ibaba na nakikipag-usap sa 2 babae. Good morning, Captain. Ang aga mo ah. Natakot ka rin ba na hindi maabutan yung free breakfast?
Bati nito na hindi niya pinansin. Wait miss, I have to go. My wife's here. I have to soothe her or else this hotel will explode. Dinig niyang sabi nito sa dalawang babae. Kumuha siya ng plato at naglagay ng kung ano-anong tinapay doon. Try this cannoli, Captain. Masarap yan, paborito ko yan. No thanks. Ayoko sa matamis. Talaga? Bakit puro profiteroles yung nasa plate mo? Chocolate din kaya yan. Ano ba pakialam mo? Eto yung trip ko. Oh, high blood si Captain. Kulang ba yung tulog mo or jet lag? Hindi ka na nga nakapag-dinner kagabi. Gigisingin sana kita kaso baka mabugahan mo ko ng apoy. Inirapan niya ito at humanap ng upuan. Sumunod naman ang lalaki. Gusto mong pumunta sa Coliseum mamaya? Maganda dun, malapit lang dito. Wag na, kayo na lang. Kayong dalawa, kahapon ko pa napapansin, nagsusolo na naman kayo. Umupo sa table nila si Alan at Kyla at dalawa pang crew. San tayo mamaya, Captain? Inaaya ko sa Coliseum, malapit lang dito. Dun ba? Ilang beses na nakapunta dun si Captain. Yung unique tsaka romantic place naman Icarus. Napangiwi si Lysel. Mas gusto niya kasi sa pandinig yung second name nito. May alam akong park malapit dito. Nakita ko lang sa Google. Gusto mong dalhin kita doon, Captain? Kayo na lang, wala akong ganang gumala ngayon. Natahimik ang mga nasa table at nagsalit-salita ng tingin sa kanila ni Azriel. Nakita niyang kumuyom ang panganang binata bago tumango. Hindi na lang ako sasama. Baka hindi lang komportable si Captain. Palagi naman kayong gumagala, diba? Magpapahinga na lang ako sa taas. Hindi ako manggugulo. Hindi niya alam ngunit nakaramdam siya ng matinding pagprotesta nang umalis si Azriel. Nanatili namang tahimik ang mga nasa table. Kinlaro niya ang lalamunan. Saan niyo ba gustong pumunta ngayon? Sa Villa Borghese sana, Captain. Kaso dun balak pumunta ni Icarus eh. Sa iba na lang. Sasama ka ba? Si Alan yung sumagot. Hindi ba kayo makakaalis nang wala ako? Libre naman ng airline ang lahat ng expenses niyo habang nandito. Hindi niyo na ako kailangan. Pero iba pa rin kapag kasama ka namin, Captain. Gumuso si Kyla na tila ba nagmamakaawa. Napabuntong hininga siya. Fine, uubusin ko lang tong breakfast ko at magbibihis. Napatili ang mga ito sa tuwa. Minadali na lamang ni Lysel ang pagkain saka umakyat sa hotel room. Bago bumaba, natagpuan niya ang sarili sa tapat ng kwarto ni Azriel. Ano namang sasabihin ko sa kanya? Siya itong nag-inarte at nagsabing hindi na siya sasama. Bakit ko pupuntahan? Kalalaking tao, sobrang arte at daldal. Ano naman kung maiiwan siyang mag-isa dito? Malaki na siya. Kaya niya nang mabuhay ng mag-isa. Tama, hindi ko na siya aayain. Tumangu-tangu pa siya upang kumbinsihin ang kanyang sarili. Uy, ayos ka lang dyan. Kavolo, may heist pa bentata. Naibulalas niya sa gulat. Nanlaki naman yung mga mata ni Azriel at napatakip sa bibig. Mama Mia, ano raw? Ay, aray ko, bakit nang hahampas ka? Wala naman akong ginagawa. Wisit, ginulat mo ako. Ako pa talaga. Ikaw tong nasa tapat ng hotel room ko at bumubulong-bulong. Mamaya, nag-oorasyon ka na dyan, ha? Ha? May plano kang pikutin ako, no? Ano? Baliw ka? Alis nga. Nabubwisit na naman ako sa pagmumukha mo. Asus, ano naman kasing balak mo? At nandito ka sa tapat ng kwarto ko. Bumaba lang ako saglit. Hinanap mo na ako kaagad. Hanep, crush mo ako, no? Asa ka. Pinalo niya ito ulit. Pupunta kami sa Villa Borghese Garden. Sumama ka. Wow, hindi mo man lang ba ako tatanungin kung gusto kong sumama? Para lang sabihin ko sa'yo, hindi kita super gusto. Makaka-move on din ako sa'yo, Captain. Etong mukhang to, masyadong gwapo para maghabol sa'yo. Ang dami mong sinasabi. Di wag kang sumama. Wala namang pumipilit sa'yo. Nilagpasan niya ito at pumasok na sa elevator. Biro lang, Captain. Wait, sasama ako. Masyado ka namang seryoso. Tinusok-tusok nito ang tagiliran niya. Nag-guilty ka, no? Hindi mo rin ako matiis. Tumigil ka. Maibang nakakakita sa'yo. Mahiya ka nga, Azriel. Nahihiya siyang ngumiti sa mga banyagang kasama nila. May dispatche. Anya sa mga ito. Bakit ako mahihiya? Etong mukhang to ang nagtataas ng bandera ng Pilipinas sa Italia. Captain Hook. Tuluyan itong natahimik nang sikuhin niya ito. Ngunit paglabas ng elevator, muli na naman siya nitong tinadtad ng kadaldalan. Anong sabi mo kanina sa elevator? Marunong ka palang mag-Italian, ah. Ako din, Italian spaghetti nga lang. Napangiwi siya nang humalakhak ito ng mag-isa. Ang sabi ko kanina, huwag ka na lang nilang pansinin kasi may saltik ka.
Grabe siya, etong mukhang to. May diferensya. Captain, mahihiya na lang talaga yung sakit na dapuan ako. Totoo, sa sobrang kapal ng mukha mo at balat mo, mahihiya na lang talaga sila. Tinawanan niya ito at sumakay na sa van. Nahiwalay si Azriel at sa passenger seat sumakay. Ingatan niyo yan si Captain sumakay yan na walang pasa. Pagbaba niyan dapat maayos siya. Babatuhin niya na sana ng unan ang lalaki ngunit naunahan na siya ng ibang crew member na pinagbabato ito ng bote ng tubig at tissue. Hindi rin naman ganoon katagal nang makarating sila. Tila sinadya ng mga kasama nila na iwasan silang dalawa. Sorry napikon ka ba sa akin kanina? Sumobra ba ako? Napapakamot sa ulong saad pa ni Azriel. Medyo, kuhang-kuha mo yung pika ko. Kung hindi lang kita katrabaho, natadyakan na kita. Sungit naman. Lalayo na nga ako Pinigilan niyang matawa dahil kahit silang dalawa na lang, may distansya pa rin ang lalaki. Hindi ako nagagandahan dito. Tara, lumipat na tayo. Inaaya mo ba ako na mapag-isa lang tayo, Captain? Ngumisi pa ito. Ako na lang, bahala ka na sa buhay mo. Teka lang, hindi ka naman mabiro. Saan tayo pupunta? Motel? Aw! Bakit namimingot ka? Huwag kang maingay, naririndi ako. Well, eto talaga ako, dapat magtiis ka. Ikaw yung nagpumilit na sumama ako kaya magtiis ka. Hindi ako magbabago ng dahil lang sa ayaw mo sa ganitong ugali. Ang dami mong sinasabi. Tinulak niya ang mukha nito at muling naglakad. Nakarating sila sa isang mahabang eskinita na puno ng mga nagtitinda. Ciao, quanto costa? Tuo gelato. Tanong niya sa nagtitinda ng ice cream. Ano? Kanto what? Nakangiwing saad pa ni Azriel. Sumagot naman yung tendera sa presyo. Uy, ba't ganyan siya makatingin? Binabackstab niyo ba ako? Nakangusong saad pa ni Azriel. Totoo. Ituro mo na nga lang yung flavor na gusto mo. Libre mo ako? Oo na, kuripot. All flavors, madam. Isinenyas ni Azriel ang buong display ng ice cream na kinasimangot niya. 3 flavors lang. Sige, kung ano na lang yung sayo. Matapos iabot sa kanila ay nagbayad na siya. Pumesto sila sa likod ng isang malaking fountain habang kinakain yon. Paano ka natutong magsalita ng Italian? I know that we're required to at least speak 3 languages aside from Filipino. But wow, learning Italian must be so hard. My dad can speak 15 languages. He enrolled me in an international school when I showed interest to being a pilot. Doon ako natutong magsalita ng iba't ibang lengguwahe. Ano pa bang language na alam mo? German? Wow, sample nga. Dunervs. Ano namang ibig sabihin nun? Nakakainis ka. Ha? Siguro pinagmumura mo na ako sa harap ng tindera kanina, no? Mag-aaral din ako mag-Italian. Iba-backstab din kita. Hindi ka naman namin binackstab, no? Ano na lang, bakit ganun yung reaksyon mo kanina? Ang sabi niya mukha raw tayong mag-asawa. Oh, balik tayo dun mamaya Bibigyan ko siya ng malaking tip. Ngumiti ito ng nakakaloko. Pero nung sinabi mo, ang sabi ko hindi kita asawa at personal driver lang kita. Ano? O bakit? Buti nga di ko sinabi na napulot lang kita sa kung saan. Wow, thank you Ubusin mo na nga yan, may pupuntahan pa tayo. Ikaw date na talaga to no? Isipin mo kung anong gusto mong isipin. Baka nga kahit dalhin pa kita para itapon dun sa bangin, isipin mo pa rin na date yun. Hay nako Captain, hindi mo kayang gawin sa akin yan. Pinalo niya ang kamay nito nang guluhin ni Azriel ang buhok niya. Hintayin mo lang talaga na maging akin ka. Titiklop ka rin sa akin. Inilapit niya ang mukha sa lalaki dahilan para ito naman yung magulat. Yon ay kung mayayari yon. Asa ka? Saan ka pupunta? Bumalik tayo sa ice cream parlor. Papakyawin ko lahat ng tinda ni nanay. Anito sabay tawa ng malakas. Hindi na muling itinaboy ni Lysel ang lalaki dahil alam niyang wala na rin namang saysay yun. Sa huling araw nila, pumunta sila sa Venice upang bisitahin ang Rialto Bridge na isa sa mga sikat na tulay sa Grand Canal. Magagalit kaya yung daddy mo kapag nirequest ko na tayo na lang dalawa yung magkasama sa flight? I-a-adjust ko yung sked ko para walang magkaproblema. Saad ni Azriel habang nakasandal sa tulay. Try ko lang, wala namang mawawala. Meron. Ano naman yun? Lisensya at trabaho mo. Tingin mo tatanggapin ka kaagad ni daddy? At saka daddy ko pa lang yun. Paano na lang kapag nakaharap mo na yung 5 uncle at mga pinsan kong lalaki? Baka mag-resign ka bigla. Natawa siya ngunit nanatiling seryoso ang lalaki. Ayos lang, ikaw. Tatanggapin mo pa rin ba ako kapag wala na akong trabaho?
Napangiwi siya. Hindi. Lumaki akong prinsesa ng daddy ko tapos pipili ako ng lalaking magpapahirap sa buhay ko. Ngumiti ito ng malaki. Tama, kaya hindi dapat ako matanggal sa trabaho. Ipag-pray mo ko ng malupit, Captain. Pinanggigilan nito ang pisngi niya. Ano ba? Kung ano-anong hinahawakan mo tapos hahawakan mo yung mukha ko. Totoo, kagagaling ko lang sa banyo. Asriel, ano ba? Kinagat niya ang kamay nito nang hindi nito alisin ang kamay sa mukha niya. Pweh, ang alat, hindi masarap. Ganyan ka pala ka-wild nangangain. Irish Lysel? Naitulak niya ang lalaki nang marinig ang pamilyar na boses. Tito Fabio, anong ginagawa niyo dito? Tita Velina, hello? Niyakap niya ito ng mahigpit. Ikaw yung dapat kong tanungin. Anong ginagawa mo dito at may kasama ka pang lalaki? Nagre-rebelde ka na ba, Irish? Isusumbong kita sa daddy mo. Nataranta siya nang magsimulang pumindot si Fabio ng cellphone nito. Tito, katrabaho ko lang po si Azriel. Hindi mo na kailangan sabihin kay daddy. Kilala siya ni daddy. Ngumiti ng nakakaloko si Velina. Oo nga, wala naman silang ginagawang masama. Hayaan mo na yung mga bata, Fabio. Good afternoon, sir. I'm Icarus Azriel Falcon. Katrabaho po ako ni Captain. Inalok pa ng lalaki ang kamay nito. Pinaningkita naman ng mata ni Fabio ang binata. Lagot ka kay Kuya Cesar. Tito, stop it. Katrabaho ko lang talaga siya. Katrabaho? Nagkakainan nga kayo dito sa bridge. Namula siya lalo na dahil natawa ng malakas si Velina. Ano po, bukod sa magkatrabaho, close friends din po kami ni Captain. Talaga lang may mga kaibigan din ako pero hindi kami nagkakainan ng ganyan. Tita stop teasing them, Fab. Sa ganitong pagkakataon na nga lang makakapagpahinga yung pamangkin mo. Kailan yung balik niyo sa Pilipinas, Irish? Bukas ng umaga po. Tito, bakit nga pala kayo nandito? Hindi niyo sinabing pupunta din pala kayo ng Venice? Third phase ng honeymoon namin. Napangiwi siya sa sagot ni Fabio. Tara doon, mag-uusap tayo. Lalaki sa lalaki. Wala siyang nagawa ng hatakin nito si Azriel palayo. Don't worry, hindi naman kakainin ng tito mo yon. Natawa si Velina sa mukha niya. Mali naman kasi talaga ng iniisip si tito. Pero hindi yun yung nakita namin. Tita, pati ba naman ikaw? Hay, mga dalagat binata na kayo. Parang dati lang nung maliliit pa kayo. Pinag-aagawan pa namin kayo. Ngayon, si Iliana kasal. Ikakasal na rin si Ariel. Halos lahat kayo nagkakaroon na ng nobyo kaya stress na stress yung magkakapatid. Hindi nila matanggap na bumubuo na kayo ng sariling pamilya. You're talking as if I'm getting married anytime soon, tita. Wala pa akong plano. At wala pa akong nakikitang lalaki na maglalakas loob na kunin yung kamay ko, kina daddy. Lihim siyang napusulyap kina Azriel. Wala pa nga ba? O nagbubulag-bulagan ka lang? Tita, hindi naman seryoso si Azriel. Ang dami ko nang narinig tungkol sa kanya. At lahat ng yon puro pagpapaiyak sa mga babae. He's still young and exploring. Sure ako kapag nalaman niya na may anak ako, lulubayan din niya ako. Irish, don't speak like that. Iraya is a sweet and adorable kid. Lahat ng nakakakilala sa kanya nagugustuhan siya. Yes, pero will they want to take the responsibility as her father? No. And that's the case, tita. Kung magmamahal ako, gusto ko yung lalaking mamahalin din yung anak ko. At ituturing siyang tunay na anak. Kung walang lalaking ganon, wala akong pakialam. Palalakihin ko ng mag-isa yung anak ko. Iraya is still 7 years old and you're 24. Masyado pang maaga para magsalita ng tapos. You'll soon find the right man for you, Irish Lysel. O baka nahanap mo na, kailangan mo lang talagang buksan yung puso mo para sa kanya. Pabiru siyang napairap sa babae nang ituro nito si Azriel na ngayon ay nakatingin sa kanya na tila ba nang hihingi ng tulong. Kuhanin ko na si Fabio. Baka ano pang masabi nung katrabaho mo. Mauuna kang umuwi pero sure ako na mas naunang makarating ang balitang may kasama kang lalaki dito sa Venice kaya ihanda mo na yung sarili mo. Napailing na lamang si Lysel. Hindi nila nagawang mag-usap pa ni Azriel dahil naghanda na sila para sa flight kinabukasan. Good day, ladies and gentlemen. This is your Captain Russo speaking. Welcome aboard. We are now preparing for departure from Rome en route to the Philippines. Walang mintes. Ang sarap talagang pakinggan ng boses mo, Captain. Bulong pa ni Azriel. Next time ikaw naman yung magsasalita dito at magiging captain. I'll wait for that to happen. Kinabukasan ng tanghali ay nakarating din sila sa Pilipinas.
Bit-bit ni Azriel ang gamit niya habang nakasunod. Anong pinag-usapan niyo ni Tito Fabio? Kung may sinabi man siya na hindi maganda, kalimutan mo na lang. May pagka-OA lang talaga sila. Binantaan niya lang naman ako ng slight. Pero hindi ko na sasabihin yung ibang details. Usapang lalaki yon, Captain. Arte mo. Malalaman ko din naman kahit hindi mo sabihin. Yun naman pala eh. Sa tito mo na lang mo itatanong. Kinindatan pa siya nito. Give me my luggage. Ihatid na kita sa parking lot. Doon din naman ako eh. No, nagpasundo ako sa family ko. Nasa main exit sila. Oh, gusto mong sumama? Can I? Of course, si Mommy at Iraya lang naman yon. Sige, I want to meet your mom. Shit, maayos ba yung itsura ko? Hindi naman ako mukhang haggard, diba? My mom's happily married to my dad. Hindi mo siya maaakit. Ano? Yung anak yung gusto ko. Ano ba yung iniisip mo? Azriel, ano ba? Ang daming nakakakita oh. Be professional. Reklamo niya ng akbayan siya nito. So what? Hayaan mo silang kiligin sa atin, Captain. Tara na. Huwag na nating paghintayin si na tita. Tita ka dyan? Hindi mo pa nga na-meet si mommy. Basta, panoorin mo lang kung paano ako magugustuhan ng mommy mo para sa'yo, Captain. Kinindatan siya nito at hinatak pa main exit. Natanaw na kaagad niya doon yung ina kasama si Iraya. Mommy, you're back! Tilipan ni Iraya at niyakap siya. Lumuhod pa siya upang pantayan ito. I have something for you, Mommy. Pinagawa kami ni teacher ng family tree at nandito po kayo nila Mommy Ayla at Daddy Cesar. Tapos ako po dito sa baba. Sinama ko rin po si na Tito Cairo kasi baka po magtampo. Uwi na tayo sa bahay, Mi. Wala ka na pong flight? Wala na, baby. Diba I promised you na aasikasuhin natin yung birthday mo? Yehey! Narinig niyang klaruhin ni Azriel ang lalamunan. Nang tignan niya ang lalaki, halata sa mukha nitong hindi makapaniwala. Ang mata nito'y nasa bata. Is he, Mommy? Pilot din po siya? Yes, baby. He's my first officer, Azriel. This is my mom and Iraya, my daughter. Daughter? Yes, ang nag-iisa kong anak. Hi, madam. Nice to see you po. Hello, kiddo. Ang cute mo naman. Kamukhang kamukha mo yung mommy mo. Parehas kayong maganda. Nginitian lang ni Ayla ang lalaki. I know. I heard it a lot, Mr. Pilot. Akin na yung luggage ko. Baka abutan ka pa ng traffic sa daan. Here. Mag-iingat kayo sa biyahe. Okay? I'll see you around, Captain. Tinanguan niya lang ito at bumaling na sa anak. Sa biyahe ay inulan siya ng tanong ng kanyang anak. Why is he holding your luggage, Mommy? Dati naman ikaw lang naman mag-isa. Kaya mo buhatin yung luggage mo. Bakit po ba kasi you bought me a lot of toys? Or boyfriend mo na siya, Mommy? Iraya, pagpahingahin mo muna yung mommy mo. At saka, bumaba ka nga sa kandungan niya. Ang bigat-bigat mo na eh. Puna ni Ayla. No, Mommy Ayla. I'm not mabigat. You're just old kaya hindi mo na ako kaya. Abot etong batang to. Tinawanan niya ang dalawa. Don't talk to her like that. She's my mom and your grandmother. Growing old is part of life kaya normal lang na mahirapan siyang buhatin ka, okay? Okay, Mom. But you haven't answered my question yet. Is he your boyfriend or a suitor? No, he's just my co-pilot. And he's carrying your luggage? That's normal, anak. Mabait lang talaga siya. Really? Then I like him na po for you, Mommy. He's quite good-looking. Sino bang nakasama nito sa bahay at ganito magsalita, Mommy? Ikaw bata ka, ha? 1 linggo lang ako nawala, pinapamigay mo na ako sa iba. Hindi mo na ako love? Humagikik si Iraya nang pudpurin niya ito ng halik. No, Mommy, stop! I still love you, okay? But don't you want to give me a little brother? Ano raw? Mom, kanino mo ba to iniwan? Kina Tito Primo, no? Natawa na lang ng malakas ang ina niya. Pagdating sa bahay, hilera ng mga sasakyan ang tumambad sa kanya. Bakit kasi hindi na lang sila maglakad papunta dito? Akala mo naman ang lalayo ng bahay. Nakasasakyan pa talaga. Nakangiwing anya. Pagpasok sa bahay ay kumpleto ang lahat. As in lahat. Dahil kahit na nasa bakasyon sina Fabio, naka-video call naman ito sa iPad. Dumating na rin yung pinakamagandang piloto. Kumusta yung flight? Bungad ng ama niya. Smooth flight, Daddy. Niyakap niya ito. So ano, may kapatid na ba si Iraya? Nakangisi ng nakakaloko ang kapatid niyang si Cairo. Kung ihampas ko kaya to sa mukha mo tong luggage ko.
Chill! Umabsent pa kami sa trabaho para i-welcome ka, big sister. So ano na? Magkakaroon na ba ng daddy si Iraya? Hindi pwede. Hindi pa nga namin nakikilala eh. Papuntahin mo yun dito at lilitisin namin, saad ni Leandro. Piloto din daw, Kuya Cesar. Kilala mo? Tanong pa ni Silvio. Yeah. Kasabayan ni Irish yun pero mas ahead siya. Ilang beses ko na ring nakausap. Napalunok siya sa seryosong tinig ng ama. Is he a hot guy? I mean, he's a pilot. Wala pa akong nakikitang pangit na pilot. Dana, nagbabanta ang boses ng asawa niting si Austin. What? Ikaw pa rin yung pinakagwapo sa paningin ko, ano? Siloso. Hindi ko boyfriend si Azriel at walang ibang namamagitan sa amin kaya tantanan nyo na ako. Pero hindi yun yung nakita namin sa Venice, saad ni Fabio mula sa video call. Pati na rin sa airport. Segunda ng anak niya dahilan para mapanganga siya. Ay, bahala na nga kayo dyan. Pagod ako at gusto ko nang magpahinga. Send me his name and I'll check his background. Titignan ko kung malinis ba't walang kaso. Ganap na ganap ka ngayon, Attorney Lincoln Sky, ah. Ako din. Titignan namin ni Tyrian yung medical history niya. Pati ba naman ikaw, Theron? Go upstairs and rest now, sweetie. Kayo, umuwi na kayong lahat at tantanan niyo yung anak ko. Thanks, Daddy. Na para bang hindi siya nag-chat ng madaling araw sa GC para hingin yung opinyon namin matapos kang makita nila Fabio na may kasamang lalaki. Kulang na lang ay magpalipad ng eroplano papunta sa Venice. Stop it na, Tito Primo. Fine. Take a rest na. Babalik kami dito kapag napaapak mo na sa bahay niyo ang lalaking yun, okay? I want to meet them. Si Raya ang kasama niya paakyat sa kwarto. Naligo kaagad siya at humiga sa tabi nito matapos magdamit. Mommy, will you bring me po sa bago mong house kapag nagpakasal ka na? Nagulat siya sa tanong ng anak. Bakit mo naman naitanong yan, anak? Because I have a friend named Suzy. Palagi po siyang hinahatid ng lola niya because may bago ng pamilya ang mommy at daddy niya. Come here, baby. Hug me, please. Kaagad na lumapit sa kanya ang bata. Alam mo ba nung dumating ka? Nagkaroon ng saysay talaga yung buhay ko. Noon, hindi ko talaga alam yung gusto ko sa buhay. I took up aviation because I want to make daddy proud. And then God gave me you. Suddenly, I want to become a good mother so I could be deserving of you. I want to raise you the way mom and dad nurtured me. Ikaw yung nagbigay ng direksyon sa buhay ko, Iraya. Unti-unti nang hinila ng antok ang bata dahil na rin sa paulit-ulit niyang paghaplos sa buhok ni Iraya. But I also want you to be happy, Mommy. Paano kapag ayaw sa akin ng husband mo? Then I won't marry anyone. Ikaw lang sapat na sa akin, Iraya. Pero kung may dadagdag at mamahalin ka, tulad ng pagmamahal ko sa'yo, i-welcome ko ng buong buo. Basta approve kay baby Iraya ko. Mommy, remember the pilot at the airport? Yes, baby. He is Azriel. I saw the way he looked at us. He's not disgusted because you have me, Mommy. He looked like he's longing and wanted to be hugged too. Honestly, I want to hug him kanina sa airport kasi parang iiyak na siya. Inalala niya yung itsura ni Azriel kanina sa airport. At hindi na niya magawang makuha ulit ang antok dahil sa pag-iisip sa lalaki. Kinabukasan, napagdesisyonan niyang ipasyal sa mall ang anak. Baby, we'll just look around, okay? Marami pang hindi nabubuksan na toys and mga pasalubong pa sina Tito Fabio galing Italy. Paalala niya sa anak nang pumasok sila sa toy store. Opo, Mommy. But can we buy shoes for my Barbie? Just one, Mommy. Niwala na po kasi ni Tito Cairo yung shoes ng Barbie ko sa pool eh. Fine. But only one, okay? Napatalon sa tuwa ang bata. Sinusundan niya lang ito nang tumunog ang cellphone niya. Hello? Who's this? Sono Passat 24, ore de ultima volta che ti ho visto. What? Is this a prank call? Isang araw lang tayo hindi nagkita, hindi mo na kaagad nakilala yung boses ko. Azriel? Yup, the one and only. What did you say earlier? Para mong kinakain yung dila mo. Grabe ka, buong araw kong kinabisado yun. Ano ba kasing sinasabi mo? Mommy, can we buy this? Nakangiting itinaas ni Iraya ang karton. No, may biniling ganyan si Tito Leandro, diba? Madodouble na naman yung mga laruan mo, Iraya. But this is way bigger than that, Mommy. Iraya, I said one pair of shoes for your Barbie only, right? Okay po, Mommy. Is that your daughter? Muntik niya nang makalimutan si Azriel sa kabilang linya. Yes, bakit ka pala napatawag ulit?
Gusto lang kitang kumustahin. Paano mo nalaman yung number ko? Hiningi ko kina Alan. Can I see you today? I'm with my daughter. Well, can I meet her too? What? Why? Masama ba? No. Kung hindi ka komportable, pwede namang hindi ko na muna siya makilala. It's fine. Nakita ka na rin naman niya kahapon sa airport kaya hindi na problema yon. Nasa mall kami. Pupunta na ako ngayon. Kung gusto mo, dito na kami magla-lunch ni Iraya kaya pwede ka namang sumabay. Hay nako, Captain. Ano na naman? Pakiramdam ko talaga. Ano? Parang iba na to. Napairap siya nang ma-imagine yung ngiti nito. Sige na, magbibihis na ako. Hintayin niyo ako dyan, okay? Dalian mo dahil mainipin tong anak ko. Parang mas ikaw yan. Ani to sabay tawa. Anyway, I'll drop the call now. Okay, bye. Wait, Ano na naman? Nginitian niya ang anak nang iangat nito ang napiling shoes para sa Barbie. I miss you, Captain. Malambing na saad ni Azriel. Halos nagtaasan ang buhok niya sa katawan. Miss ka dyan? Miss mo yung mukha mo. Ang naisagot na lamang niya dahilan para matawa ito. Napagkasunduan nila ni Azriel na sa mismong restaurant na lang magkita. We will meet the pilot yesterday, Mommy. Curious na tanong pa ni Iraya. Yes, baby. Ayos lang ba sa'yo? As long as ayos lang kay Mommy, ayos lang din po sa akin. Good girl na talaga yung anak ko. You'll behave once he's here, okay? Sasabihin mo rin kay Mommy kung hindi ka komportable. Uuwi na tayo kaagad. Opo, Mommy. I think he's here na. Siya po ba yun? Napanganga siya nang ituro ni Iraya si Azriel na nasa labas at abala sa pag-aayos sa tapat ng salamin. He's gwapo, Mommy. I know. Pero wag mo nang iparinig sa kanya yan. Lalaki yung ulo niya. Captain! Bati ni Azriel nang makalapit. Hello, little lady. I'm Azriel, katrabaho ng mommy mo. Nakangiting baling nito sa bata. I know, I met you yesterday. Napanganga siya nang bigla ay tuwid na ang likod ni Iraya at magkakrus ang braso habang diretso ang tingin sa binata. Take a seat na po. Miss, can we have the menu? Kaugaling-kaugali mo. Bulong ni Azriel bago umupo. Malamang anak ko yan. Bulong niya pabalik. Are you saying something? Wala anak. Order na muna tayo ng food. Eto yung menu. Pili ka na lang ng want mo. But only one dessert, okay? Okay, Mommy. You can now order too, mister. Pilit siyang napangiti kay Azriel. Halos pagpawisan ang lalaki, hindi pa man sila nakakakain. So you work as a pilot sa company nila Daddy Cesar po? Lihim na napangisi si Lysel nang marinig ang pag-iinteroga ng bata. Yes, magkatrabaho rin kami ng mommy mo. Last time, magkasama kami sa flight. Yeah, I still remember it po since kahapon lang naman kayo dumating. Anong hilig mong gawin, Iraya? Parehas ba kayo ng mommy mo na mahilig mamasyal at kumain? Nope. I like to bond with my titos and titas and go shopping. Oh, hindi pala kayo parehas ng mommy mo. Nung nasa Italy kami, puro kain at gala yung gusto niyang gawin. I know po. She's my mom, remember? Napalabi na lamang si Azriel at tumingin sa kanya na tila ba nang hihingi ng tulong. Oh, eto na pala yung pagkain. Let Tito Azriel eat first, Iraya. Mamaya na ulit yung interrogation, okay? Ngunit walang balak na sumunod ang bata. Aside from being a pilot, do you have any other job po? May clothing line yung parents ko. I tried working there as a model. Oh, but now? Well, I no longer work there as a model. I want to be a model too someday. Talaga? May kids section din kami at minsan naghahanap ng mga batang model. Do you wanna try? Nakangusong sinulyapan siya ng anak. Mom wouldn't allow me. I can't work daw until I'm 18. Maybe you can convince her. Pabulong nitong sinabi sa huli. Your mom is scary. Bulong pabalik ni Azriel. I know, that's why. You should be the one to convince her. I'm still young and you're already an adult. You should be brave. Hoy kayong dalawa. Tigilan nyo na nga yung pagbubulong-bulungan nyo at naririnig ko pa rin kayo. Iraya, finish your food. We'll talk about this later. Kinindatan ni Azriel ang bata at nginitian siya. Bagay kayong magsama, parehas kayong isip bata. Let's go shopping later. Akong bahala sa mommy mo. Napatili si Iraya sa sinabi ni Azriel. Sinamaan niya ito ng tingin ngunit nanatili ang malamlam na mata ni Azriel sa anak. Isang pagbabantalang, kinansila ni Azriel ang pag-shopping nila ni Iraya. Sa halip, ay dinala na lamang nila ito sa isang indoor playground. Huwag mo na ulit i-mention yung about sa clothing line nyo. Ayaw ni Daddy na magmumodel si Iraya habang bata pa siya.
Pahayag niya nang maupo sila sa bench. Okay, I'm sorry. Hindi ko na uulitin. Anong intensyon mo, Azriel? Hindi ka ba nababahala? Akala ko pa naman kapag nalaman mong may anak ako, titigil ka na sa pagdikit sa akin. I think of stopping too. Pag-amin ng lalaki habang nakapanood kay Iraya. Kahapon nang makita ko kayo sa airport, akala ko kasi may asawa ka na. Ha? Anak ang dinala ko sa airport, asawa naman yung naisip mo. May nakita ka bang singsing sa kamay ko, ha? Malay ko ba? Hindi naman mabubuo yung bata nang walang tatay. Aray ko! Yang bibig mo, kapag talaga may nakarinig sa'yo. Bakit? Totoo naman ah. Kinabahan talaga ako. Akala ko kasal ka na. Kung boyfriend lang, pwede naman kitang agawin. Ugali mo talaga, no? Paano mo naman nalamang hindi pa ako kasal? Ina-add ko sa Facebook yung Tito Fabio mo. Friends na kami ngayon. Nauna mo pa talaga siyang i-add, ah. Pinagseselosan mo ba yung tito mo? Captain, ikaw yung babaeng gusto ko. At saka, hindi ako bading. Pinandilatan niya ito ng mata. May anak nga ako. Oh, ano naman? Single mom. Duh. Ikaw binata pa. Nag-e-explore ka pa. Ha? Date to marry ako, no? Date to marry my ass. Ilang flight attendant natin yung pinaiyak mo. Captain naman, passes pass. Napakamot ito sa ulo. Ha? Hindi ako isa sa mga babaeng pwede mong paglaruan, Azriel. Hindi lang ako yung babaeng involved dito, pati na rin yung anak ko. I know. I won't hurt her. Muli itong napatingin kay Iraya at ngumiti ng maliit. She's cute and adorable. May pagka-protective lang siya sometimes. I understand. Kahit ako din naman, hindi kita basta-basta ibibigay sa isang lalaki. Hindi mo ako ibibigay sa lalaking katulad mo, ganon. Napangiwi ang lalaki. Oo. Pero susubukan kong i-improve yung sarili ko. At mapatunayang deserve mo rin ako, Captain. Irish. Ha? Itigil mo na yung kakatawag sa akin ng Captain dahil wala naman tayo sa trabaho. Paano ba yan? Lysel yung gusto kong itawag sa'yo. I like your second name, babaeng babae. Saglit silang nagkatitigan at naputol yon nang tawagin sila ni Iraya. Mommy, can we have an ice cream later after this? Nagtiramisu ka na kanina sa restaurant Tito Azriel? Napanganga siya nang magpa-cute ito sa binata. Sure, ako nang bahala sa mommy mo. Yehey! Anito at bumalik na sa paglalaro. Baka naman agawin mo na sa akin yung anak ko niyan. Pinalo niya ang braso nito. Kabahan ka na. Baka ako na yung dalhin niya sa mga parents meeting. Tumawa ito ng malakas na lalo niyang ikinainis. Matapos maglaro ni Iraya ay tuluyan na itong napagod. Kinailangan pang iangkas ni Azriel ang bata sa likod habang papunta sa parking lot. May flight ako bukas hanggang Thursday. Hindi mo muna makikita yung gwapong mukha ko. Titigan mo muna ako, baka mamaya makalimutan mo yung itsura ko eh. Saad ni Azriel matapos maingat na ilapag sa loob ng kotse si Iraya. Baka ikaw yung makalimot. Hindi ako yung kasama mo, Azriel. Marami kang babaeng makikilala. Baka hindi mo na ako maalala pagka uwi mo. Sinasabi mo bang ganun kababaw yung nararamdaman ko para sa'yo, Lysel? Napalunok siya dahil ito yung unang beses na tinawag siya ng ganito ni Azriel. Bakit? Ganun kabilis ka rin naman nagkagusto sa akin Hindi Anong hindi? Nito lang tayo nagkatrabaho. Oo, pero unang araw ko pa lang sa airlines niyo, nakita na kita. Ikaw lang tong may sariling mundo at hindi ako pinapansin. Kasi wala namang tumutugmang flight sa atin. Kaya nga nagpapansin na ako sa'yo nun pa Italy. Ngumuso ito na tila bata. Tapos wala kang ibang ginawa kundi itaboy ako. Malamang, para kang unggoy na hindi malayo sa akin. Wow may flight ako bukas, Lysel. Pinapasama mo yung damdamin ko. Di magpahinga ka na, sige na, mauna na kami. Tatawag ako mamayang gabi bago matulog. Oo na. Wala ba akong kiss? Itinaas niya yung kamao nito. Eto, gusto mong halikan? Ang damot. Mag-ingat ka sa pag-drive, okay? Sagutin mo rin yung tawag ko. May dala ka bang kotse? Sumabay ka na kaya sa amin, ihahatid na kita. May dala ako pero ayos lang sa akin kung iwan ko yun dito para maihatid mo lang ako, Lysel. Wag na, kaya mo na yan, malaki ka na. Pumasok siya ng kotse at in-start na yon. Binaba niya ang bintana upang kawayan ang lalaki. Mag-ingat ka pa uwi. Hinayaan niyang makipagkwentuhan ng anak niya sa mga tito nito pag uwi nila. Nagtago naman siya sa kwarto upang takasan ang mga tanong nila. Malaking paninibago ang naramdaman ni Lysel dahil ito yung unang beses na nagkaroon ng ibang lalaki sa buhay niya. Naging madalas ang paglabas nila kasama si Azriel
At wala naman siyang narinig na protesta mula sa mga kamag-anak. Isang araw, nagkaroon ng biglang changes sa flight at sabay silang mawawala ni Azriel. Hindi matigil sa pag-iyak si Iraya habang nakayakap sa kanya kaya hindi sila makaalis. Hindi naman siya umiiyak sa harap mo kapag umaalis ka. Ngayon lang talaga. Tapos kasama mo pa si Azriel. Bulong ni Ayla habang nagpapalit-palit ang mata sa kanilang tatlo. Pinanood niya ng hubarin ni Azriel ang kwintas nitong may pendant ng airplane at isinuot kay Iraya. Here, regalo to sa akin ng daddy ko nung unang beses kong magpalipad ng eroplano. Tignan mo lang to at hawakan kapag namimiss mo kami. Isang mahigpit na yakap ang binigay nila kay Iraya bago umalis. Pigil ni Lysel ang luha ng mga oras na yon at piniling wag nang kausapin si Azriel upang hindi na maging emosyonal. Isang araw ang layover nila sa Saudi at ginamit nila ang pagkakataong yon para bilhan ng regalo si Iraya. Sobrang na-attach na sa'yo si Iraya. Iniisip ko kung paano kapag hindi nag-work yung relationship natin. May ipit siya sa ating dalawa. Nakatulalang saad ni Lysel habang inunguya yung katayef na nabili nila sa isang food stall. Bakit? May plano ka bang i-reject ako, Lysel? Nasa boses nito ang lungkot. Wala akong nakikitang rason para gawin yon, Azriel. Pero hindi ako sigurado kung kaya kong mag-commit. Si Iraya yung priority ko at ipinapangako kong uunahin ko siya palagi kahit na makapagpangasawa na ako. Baka dumating sa punto na hindi mo maintindihan yon, Azriel. Can I tell you something? Napatitig ang lalaki sa daan kaya mas lalong na-appreciate ni Lysel ang side view ng binata. Hindi ko biological parents yung nagpapaaral at kumupkup sa akin ngayon. What do you mean? Almost 8 years ago nang mapinsala ng bagyo ang lugar namin sa Samar. Hindi namin inaasahan na magiging ganun kalakas yung bagyo ng araw na yon. Nagulat na lang din kami nang mabilis na tumaas yung tubig. Napakagat sa labi ang lalaki na tila ba pinipigilan maging emosyonal. My parents died that night. Inanod sila ng baha at dinala sa kabilang barangay. Sabay-sabay kami inanod nun pero hindi ko alam kung bakit ako lang yung nabuhay. Azriel, hindi mo na kailangang ikwento lahat kung hindi ka pa handa. No. I want you to know me better. I want to open up myself, Lysel. Kinuha nito ang kamay niya at hinalikan. May kapatid ako na 1 buwan pa lang. Nilagay siya nila mama sa kahon ng styrofoam sa pag-asang makakaligtas. Pero hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya. Tinangay na kami ng malakas na baha at ako lang yung natagpo ang buhay ng araw na yon. Hindi ko na rin nahanap yung kapatid ko. Tumulo ang luha niya at natulala sa lalaki. Yung bagyong tinutukoy mo ba? Yung bagyo na nanalasa noong 2018? Yeah. Ilang araw na lang. Death anniversary na naman nila mama. Napabitaw ang dalaga at hindi makapaniwalang tumingin sa lalaki. Every day, I was questioning God because how can He let me live after everything what happened? Bakit hindi na lang yung kapatid ko? O kaya sina mama. Kahit mabait yung pamilyang kumupkup sa akin, hindi ko pa rin alam kung deserve ko ba na ako yung mabuhay sa aming 4. Shh! Nandito ka kasi may dahilan yun. Naiintindihan mo? God has a purpose for you. I'm sorry because you had to go through that. I can't imagine your pain, Azriel. Sorry. Ang drama ko ba? No, it's okay. Magandang nailabas mo lang lahat. Ang tagal mo rin sigurong naghintay na may mapagsabihan niya, no? Kinuha niya ang panyo at maingat na pinuna sa pisngi nito. Kaya gano'n na lang siguro ako kalapit kay Iraya. She reminded me of my sister. Magkasing edad sila dapat ngayon. Gusto ko siyang alagaan at mahalin katulad ng pagmamahal mo sa kanya, Lysel. I'll do everything para patunayan ko yung sarili ko sa inyong dalawa. Inayos ng binata ang tikwas na buhok niya. Azriel, wag dito. Bawal. What? Wala naman akong ginagawa pa. Sa wakas ay bumalik yung kinang sa mga mata nito. Nilalapit mo yung mukha mo, halatang may bala ka. Wala naman. Mamaya na lang sa hotel. Malalim ang pag-iisip ni Lysel kahit na nang pabalik na sila sa tinutuluyan. Sumunod ang lalaki sa kwarto niya at kaagad siyang sinandal sa pader pagpasok. What's bothering you? Kanina ka pa may malalim na iniisip. Yung tungkol ba sa kwento ko kanina? I'm sorry. Kalimutan mo na lang yon. Huwag ka na munang masyadong mag-isip. Sa halip na sumagot, hinatak niya ang kwelyo nito pababa at pinatakan ng halik sa labi. Bakit? Para saan yun? Utal-utal na tanong pa nito. That's my first kiss, Azriel. Ha? Paanong?
Muli niya itong hinalikan na pinatagal naman ng lalaki. Hinihingal silang humiwalay sa isa't isa. Sa Friday na yung birthday party ni Iraya. Malulungkot yon kapag hindi ka pumunta. But may bala ka umuwi kasi death anniversary yun ng papa't mama mo. Pinangunahan niya ito. Nangunot naman yung noon ng lalaki sa pagtataka. I'm sure, maiintindihan naman nila kung kinabukasan ng araw na yun ka nalang pumunta, 'di ba? Sige, pero kapag nagalit si mama, sabihin kong multuhin ka niya. Natawa na lang siya sa kalokohan nito. Inasikaso ni Liza lang ilan pang mga kailangan sa birthday party ni Iraya, kaya naging abala siya sa pagbalik sa Pilipinas. Hindi rin nawala sa isip niya ang kinwento ni Azriel. Pupunta dito si Azriel bukas ng umaga para tumulong sa pag-aayos ng venue. Umayos kayo ah. Saka nyo nagisahin si Azriel. Birthday ng anak ko bukas. Nakangusong pahayag niya sa ama at sa mga tsuhin. Seryoso ka na talaga sa lalaking yan, no? Sure ka bang hindi kayo sasaktan ni Iraya niyan? Seryosong tanong ng kapatid niyang si Cairo. Gustuhin ko man o hindi, parte na ng buhay ni Iraya si Azriel. Hindi ko mapipigilan yon. What do you mean? Gunot noong pagsingit ni Cesar. Remember what happened 8 years ago, Dad? Noong magbakasyon kami nila, Ate Iliana sa summer. How can I forget that? Muntik na kayong mawala sa amin. Tumakas kayong magpipinsan para magbakasyon doon. At naabutan ng mapaminsalang bagyo. At nang araw din na yun, nakita niyo si Iraya at inuwi dito sa bahay. Nakangiting saad ni Ella. Bakit? Anong koneksyon niya kay Azriel, anak? Mabigat siyang napabuntong hininga at kinwento ang lahat ng sinabi ni Azriel. Hindi mapakali ang buong pamilya niya matapos ang lahat. Kinabukasan, maagang dumating si Azriel at ito pa nga yung nag-asikaso sa mga bisita. Tito Azriel, can I open my gift now? I want to see your gift po. Yun yung pinakamalaking box eh. Is that my dream Barbie house? Halos mawala yung mata ni Iraya sa pagkakangiti. Of course, the party's over kaya it's time for you to open your gifts na. Nakangiting saad ni Lysel. Halos magtitili si Iraya nang mabuksan ang regalo ni Azriel. Patakbo itong yumakap sa lalaki. Thank you po, Tito! You're welcome. Maging mabait ka lang kay mommy at huwag pasakitin yung ulo niya. Yun lang yung gusto ni Tito, okay? I want to call you Daddy na. Nagugulat na napatingin sa kanya si Azriel. Ngumiti lang siya. Can I call you Daddy po? Matunog na tumikim si Ella. Mamaya na yan, Iraya. Hayaan mo munang mag-usap si na mommy mo tungkol dyan. Marami pang gifts na hindi nabubuksan, no? Tara sa garden. Inalok niya ang kamay ng binata. Sure. Hep hep. Sa amin na muna tong lalaking to, Irish. Tumulong ka doon sa pagbukas ng mga regalo. Isasauli na lang namin mamaya. Inakbayan ni Primo si Azriel at hinatak. Teka, saan niyo siya dadalhin? Pagpahingahin niyo muna, pagod pa yan sa pag-aasikaso. That's okay. Mag-usap tayo mamaya. Nginitian siya ni Azriel. Daddy, kailangan niyang pagdaanan ang pinagdaanan ng asawa ko, Irish. Kalmahan mo lang, hindi naman nila lalamunin si Azriel. Natatawang saad pa ni Iliana. Napailing na lang siya nang matira ang mga babae at nagsimulang uminom ang mga lalaki sa labas. Huwag kang mag-alala, tatakutin lang naman ng mga tito mo yun. Na kay Azriel na kung matatakot siya, nakangiting pahayag ng ina. Hindi naman yun yung inaalala ko. For sure, lalasingin yun nila daddy. Ngayong gabi ko pa naman balak sabihin lahat. Kahit bukas na ng umaga, Irish. Dito mo na lang siya patulugin. Sa kwarto ko, mommy? Maraming guest room. Bakit kailangan sa kwarto mo? Namula siya ng husto. Iraya, come here. Tulungan kitang buksan yung gift ni Tito Primo. Natawa na lang sa kanya ang ina at ilang nakarinig. Alauna na ng gabi nang mapilit niya ang tsuhin na kunin si Azriel. Lasing na mga ito at hindi na rin magawang maglakad ng tuwid ni Azriel. Mahal na mahal ko kayo ni Iraya, Lizel. Kahit bigyan pa ako ni Tito Cesar ng 10 milyon, hindi ko kayo ipagpapalit. Maingat na saad ni Azriel habang paakyat sila sa kwarto. Shh! Gigisingin mo yung mga tao sa ingay mo eh. Death anniversary nila mama. Pero dapat bang sabihin ko na napakasaya ko ngayong araw? May Lysel ako na mahal ko. May Iraya ako na gusto akong tawaging daddy. Tapos tanggap ako ng pamilya mo. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klaseng saya, Lysel. Kasama siyang bumagsak sa kama nang alalayan niya ito pahiga. Napabuntong hininga na lang siya at hinubad ang sapatos nito. Huwag kang magigilty dahil lang nakakaramdam ka ng saya ngayong araw. It's been years. Allow yourself to be happy. Mahal na mahal ko kayo ni Iraya. I know.
I know. Gusto na kitang pakasalan. Nagulat siya nang bigla itong humikbi. Kaso, wala pa yung singsing na pinapagawa ko sa... Huwag ka nang magsalita. Baka may masabi ka pang pagsisihan mo bukas eh. Mahal mo ba ako, Lysel? Tanong nito habang nakapikit. Of course. Hahalikan ba kita sa Saudi Arabia kung hindi? Ngumiti ito at tila ba kinikilig. Gusto sana kitang katabi ngayon kaso walang kasama sa kwarto si Iraya. Dumilat ito at singkit ang matang pinagmasdan siya. Sa kwarto nila mommy matutulog si Iraya ngayon. Ganon. Di akin ka ngayong gabi. Napasinghap siya nang yakapin siya nito. Kusa namang pumulupot din ang braso niya sa bewang nito. Magpahinga ka na. Mag-uusap tayo bukas. Okay. Good night. Good night, Azriel. I love you. Thank you. I love you, babe. Pag-ulit pa nito. I love you too. Magpahinga ka na. Hinalikan niya ito sa pisngi at hinila ang ulo sa dibdib nito. Sa wakas ay napanatag ang isip niya. Ngunit bumalik yung agam-agam nang magising si Azriel kinabukasan at dalhin niya ito sa hardin. Nasaan si Iraya? Tulog pa ba? Tanong nito habang nililibot yung paningin sa paligid. Mamaya pa yung gising noon. Umupo ka nga sa tabi ko at pumirme. Nakakakaba naman kasi. Ano bang sasabihin mo? Ang seryoso mo masyado. Huwag nang masyadong tanong, upo dito. Hindi mo naman siguro sasabihin buntis ka, no? Wala pa namang nangyari sa atin, Lysel. Pinandilatan niya ito ng mata. Eto na, uupo na po. Saglit siyang napatitig dito. Naalala mo yung kwento mo sa akin sa nangyari sa bagyo nun sa summer 8 years ago? Oo naman, bakit? Nandun din ako sa summer nang mangyari yun. Saan niya? Kaming magpipinsan. Magkakasama kaming naabutan ng baha. Anong? Si Iraya. Isa siya sa mga kasama naming nasagip. Nakasakay na kami sa bangka nun at halos tumaob yun dahil sa lakas ng agos ng baha. Nakarinig kami ng pag-iyak ng sanggol at nakita naming nanggaling yun sa styrofoam box na inanod. Doon namin siya nakita, Azriel. Hindi nakapagsalita ang lalaki. Hindi nagtagal, ay sunod-sunod ang pagtulo ng luha nito. I swear, dumaan kami sa tamang proseso ng ampunin namin si Iraya. Ang sabi wala na rin na buhay na kamag-anak yung sanggol, kaya pumayag si na mommy na maging guardian ni Iraya. Hanggat wala pa ako sa legal age para ampunin siya. I'm sorry. Naipagkait namin sa'yo na makasama mo yung kapatid mo. No, don't be sorry, Lysel. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mabubuhay si Iraya. Garalgal ang boses na anito. Nanginginig ang kamay ng lalaki nang kunin nito ang kamay niya at dalhin yon sa pisngi nito. I want to be a part of her life, please. Hayaan mo akong bumawi sa kanya. Naiiyak na hinaplos niya ang magkabilang pisngi nito. Hindi ko ipagkakait sa'yo yon, Azriel. Alam na rin ng pamilya ko. Lahat sila. Gustong hayaan ka na makasama si Iraya. Mas lalo itong naging emosyonal kaya hindi na napigilan pa ni Iraya na yakapin ang lalaki. Nang araw ding yon ay pumunta ang family doctor nila upang kumuha ng DNA sample ni Azriel at Iraya. Hindi na nila ikinagulat nang matapos ang ilang araw, nag-positive yung test. Tito Azriel, when po yung wedding niyo ni Mommy? Sabi nila Tito Cairo, hindi na raw po ako baby para maging flower girl. Pwede po bang magpakasal na kayo kaagad ni Mommy? Baka kasi hindi rin pumayag si Father kasi malaki na ako eh. Nakangusong pahayag ni Iraya habang naglalagay ng ipit sa buhok niya. Nasa kama ang bata habang siya'y nakaupo sa sahig. Gusto mo ba ayain ko na si mommy mo? Papayag kaya siya? Malambing na tanong nito. Of course, Mommy loves you so much. At mahal na mahal ko rin kayong dalawa. Gusto ko rin po na magkakasama tayo nila Mommy. Hindi naman po pwede yon kasi hindi pa kayo kasal. Magagalit si Daddy Cesar. Secret lang natin to, okay? Inabot niya ang dalang bag at nilabas doon ang kulay pulang kahon. Wow! Is that an engagement ring, Tito? Shh! Huwag mo munang sabihin kay Mommy Lysel, please. Ikaw yung kakonsaba ko dito, ah. Kinindatan niya ang bata kaya napahagikik ito. Ano na naman yung pinag-uusapan niyo at nagbubulong-bulungan kayo dyan sa gilid, ha? Mabilis niyang naitago ang kahon nang pumasok si Lysel. Wala, Mommy. It's a secret. Napasampal na lang na noo si Azriel sa sagot nito. Have you talked to your dad about our flight schedule? Pag-iba nito sa usapan. Yeah, pumayag siyang hindi tayo magsama sa mga flights para at least isa sa atin maiwan kay Iraya. Tumabi siya sa anak at hinalikan ang ulo nito habang ang kamay ay nasa balikat ni Azriel.
Ang sweet naman na mag-ama ko. Pagkatapos nito, si mommy naman yung ayusan mo, okay? Gusto ni mommy yun. Sinamaan niya ng tingin si Azriel ngunit natawa rin dahil sa itsura nito. Puno ng pink Barbie clips ang buhok nito. Wait, ganyan ka lang. Picturein ko kayo. Babe! Ayan! 1, 2, 3, smile! Ang pretty ng baby ko. One more time! Nakatawang nilagay niya sa wallpaper ang picture ng dalawa. Dito ka nga. Pinaglalaroan mo na naman ako eh. Yakap siya ng lalaki habang nasa sahig sila. I love you. So cheesy! Natawa sila sa pagrereklamo ni Iraya. Lalo na nang hatakin din ni Azriel ito at kilitiin. Napuno ng pagmamahal ang puso ni Lysel habang pinapanood ang dalawang tao na mahalaga sa buhay niya. Napagdesisyon na nila ni Azriel at ng kanyang pamilya na ilihim na muna kay Iraya ang totoong relasyon nito kay Azriel sapagkat masyado pang bata ang isip nito para maintindihan ng lahat. Gayunpaman, mananatiling siyang ina ni Iraya sa papel, pati na rin si Azriel sa oras na ikasal na sila. Stop spoiling her. Hindi niya pa nabubuksan lahat ng regalong bigay ng parents mo eh. Bibilhan mo na naman ng bagong laruan. Diyos ko, etong batang to. Spoiled na nga sa side namin. Spoiled pa rin sa parents mo. Iiling-iling na saad pa ni Lysel nang pumunta sila sa mall para mamili. Unang apo sa parehong side. Ganun talaga. Nakatawang anito. Kakauwi pa lang natin kahapon galing kina mommy. Nagtatanong na kaagad kung kailan tayo babalik. Pag uwi natin galing Paris, bibisitahin natin ulit sila. Napangiti si Azriel at hinalikan ang noo niya. Thank you, babe. Tara na, maghanap na tayo ng luggage at winter clothes para kay Iraya. Mamaya tupakin na naman yun kina mommy. Hinatak niya ang lalaki papasok sa isang shop. Kinakabahan ka ba sa flight mo bukas, Captain Falcon? Nag-uumapaw yung pagmamalaki sa boses niya nang sabihin yon. Nope. I'm excited kasi sasakay kayo ni Iraya sa eroplanong papaliparin ko. Ipinulupot nito ang braso sa bewang niya. I love you, babe. I love you too. Excited din ako bukas para sa'yo. Walang paglagyan ang saya ni Lysel kinabukasan nang sabay-sabay silang pumunta sa airport. Nahiwalay si Azriel dahil kailangan pa nitong mag-briefing. Good day, ladies and gentlemen. This is your Captain Falcon speaking. Welcome aboard our flight from the Rousseau International Airport to Paris. Our flight time today is approximately 13 to 14 hours. We expect a smooth journey, with possible light turbulence along the way. Please keep your seatbelts fastened when seated. Sit back, relax, and enjoy your flight. Nanlaki ang mga mata ni Iraya nang marinig ang boses ni Azriel. Mommy, si Tito Azriel po yun. To my future wife, Lysel, and our daughter, Iraya, please enjoy the flight. Napatili si Iraya at halos mga matis naman yung mukha niya sa pahabol na hirit ni Azriel. Tanghali na nang maglanding sila sa France at nagpahinga sila kaagad pagdating. Nagising si Lysel na mag-isa na lamang sa hotel room at pinaakyat siya ni Azriel sa rooftop ng hotel. Nakapanlamig ba si Iraya nang ilabas mo? Baka naman manipis yung damit niyan. Azriel, sinasabi ko talaga sa'yo kapag yung si Iraya nagkasakit malilintikan ka sa akin. Banta niya sa lalaki habang nasa elevator. Dinig niya ang pagtawa nito sa kabilang linya. Alam mo naman kung gaano kayo kamahal ni Iraya, diba? Ipinagkatiwala na kayo sa akin ng daddy mo. Wala akong balak na biguin siya. Mas lalo na yung sayangin yung pagmamahal mo sa akin at tiwalang binigay. Bakit naman bigla kang nagsasalita ng ganyan? Pinasungit niya ang boses upang itago ang tunay na nararamdaman. Lysel, you're the only person who made me realize that living isn't full of suffering. I admit, I was an asshole before. I made many women cry and inflicted pain on some. But when I met you, it changed everything. Natakot na akong magkamali o masaktan ka. Dahil hindi ko yata kakayanin kapag nakita kang umiyak dahil lang sa akin. I wished for a miracle on the day that I lost my family. And I finally had it. Bumukas yung elevator at tumambad sa kanya ang malawak na lugar kung saan nagkalat ang mga fairy lights at red petals. May mahinang musika mula sa piano at violin na tumutugtog. At sa ibaba niya ay naroon si Iraya na inaalok ang kamay sa kanya. Are you ready to see him, Mommy? Maliit ang boses na tanong pa nito. Naglilihim ka na kay Mommy ngayon ah. Nakangiting biro pa niya. Sabi po kasi ni Daddy, it's a surprise eh. Napanguso ito kaya natawa siya. Hinatak siya ni Iraya papalapit sa gitna kung saan nakapalibot ang buong pamilya niya.
You're the miracle that I beg God on my bent knees, Lysel. You're my answered prayer. Bulong ni Azriel sa teleponong hindi niya namalayan ay nakadikit pa rin sa tenga niya. Gayunpaman, nakita niya ang lahat ng emosyon sa mukha ng lalaki nang unti-unti itong lumapit. Ang sabi mo magbabakasyon lang tayo. Garalgal na saad niya sa lalaki at kinatawa ng pamilya niya. I want to make this vacation perfect for us, Lysel. I also promised myself na hindi kita iuwi sa Pilipinas nang hindi ko hinihingi yung kamay mo. Ibinaba nito ang cellphone at nilabas ang pulang box. I am not a perfect man, Lysel. I've got so much imperfection, flaws, and shortcomings. And despite that, you still accepted me with open arms. I want to be a better man for you and Iraya. And I won't stop trying. I promise to become a better version of myself every day. Sunod-sunod na tumulo ang luha niya nang dahan-dahan itong lumuhod. Napatingin siya kay Iraya na kumikinang ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Magkatabi sila nito at sa harap nila'y nakaluhod si Azriel. Iraya, will you allow me to marry your mommy, Lysel? Halos naging emosyonal ang lahat sa unang tanong ni Azriel. Opo, Daddy Azriel. Lysel, will you marry me? Halos gumagaralgal ang boses ni Azriel. Of course, I will marry you, Azriel. Nanginginig ang kamay nito nang isuot ang singsing sa kanya. Hinalikan nito ang noo ni Iraya bago tumayo at sakupin ang labi niya. Sa edad na 17 taon, naramdaman ni Lysel ang pagiging kontento sa buhay nang unang beses niyang buhatin si Iraya sa braso niya. Ngunit hindi niya inakalang may dadagdag pa pala sa buhay niya. At ang pagpaparamdam na may mga bagay pala na si Azriel lang ang makakapagpapuno. Plinano nilang sabihin ang katotohanan sa pagtuntong ni Iraya sa tamang edad, ngunit hanggat hindi pa, mananatili silang magulang nito at ipaparamdam ang totoong definisyon ng pagmamahal mula sa isang magulang. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Azriel at ni Lysel. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon.